sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Payday Friday, November 14, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Dating ako Bicol Party List Representative Saldico, lumantad na at nagturo. BBBM, ipinag-utos umano ang 100 billion insertion sa DPWH. Malacanang, sumagot na. Vice President Sara Duterte, hindi pupunta sa Iglesia ni Cristo prayer rallies ngayong weekend, pero nagpahayag ng suporta sa mga dadalo. Minimum price para sa 7 luxury cars ng mga Diskaya na isusubasta sa susunod na linggo, inanunsyo na. Mga may-ari at tauhan ng mga litsunan sa Laloma, Quezon City, problemado sa tigil operasyon dahil sa African Swine Fever. Ilang linggo bago magpasko. Sa showbiz, Isa Pressman, inaming muntik nang mawala ng pag-asa dahil sa cyberbullying kaugnay sa Jayden Hiwalayan issue. At Atisa Manalo, nagpasiklab sa Miss Universe Swimsuit Show sa Thailand. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Lumantad na sa isang recorded video statement si resigned Congressman Zaldico, ang taong nasa sentro ng flood control scandal at inaakusahang mastermind ng daang bilyong pisong insertions sa 2025 national budget. Sa kanyang pasabog na pahayag, itinuturo ni Ko si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya umanong nag-utos ng naturang budget insertion at sinuportahan umano ito ng pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sinalag naman ng Malacanang ang mga pahayag ni Ko at iginiit na wala itong basehan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Yan ang kataga ni resigned Congressman Saldico sa pamamagitan ng halos 6 na minutong recorded statement. Unang pagkakataon niya itong lumutang sa harap ng ilang buwang pananahimik matapos makusahang mastermind ng insertion sa 2025 national budget at ng pagtanggap umano ng bilyon-bilyong pisong kickback sa flood control projects. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Hulyo nang lumipad patungo Amerika si Ko para magpagamot. Ayon sa kanya, uuwi dapat siya pagkatapos ng State of the Nation address. Sa zona ay binunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang korupsyon sa flood control projects. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Ayon kay Ko, sumunod siya sa utos at nanahimik. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Paliwanag ng dating kongresista, ito ang dahilan kung bakit nagsalita na siya ngayon. Ayon kay Ko, ang nag-utos umano ng 100 billion pesos na budget insertions sa Department of Public Works and Highways ay walang iba kundi ang Pangulo. Anya, iniutos ito sa kanya sa pamamagitan ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024, ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Dito na rin idinawit ni Ko ang dating Speaker of the House at pinsan ng Pangulo. Right after our conversation,
tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Inilabas ni Ko ang kopya ng umano'y mga proyektong iniutos ng Pangulo na singitan ng pondo. Malaking bulto nito ay inilaan sa roadworks at iba pa. Nag-request pa niya siya na kung pwede ay hatiin ang budget insertion sa 50 billion pesos. Lalo't sa ilalim ng batas, hindi pwedeng mas mataas ang pondo sa public works kumpara sa Department of Education. Pero ayon umano kay Secretary Pangandaman, Ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. ayon kay Ko, malabo ang pahayag na hindi alam ng Pangulo ang insertion sa 2025 national budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Biyernes ng hapon, sinagot ng Malacanang ang mga paratang ni Ko laban sa Pangulo. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, sa halip na kung ano-ano ang sabihin ni Ko, ay magandaan niyang umuwi na lang ito ng Pilipinas. And signed everything he said under oath with the proper judicial authorities. Sinagot din ni Budget Secretary Pangandaman ang paratang ni Ko na umunoy utos ng Pangulo ang budget insertions. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. Halataan niya si Ko na naguhugas kamay, lalo't sa Kamara nagsisimula ang lahat sa budget process. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Gihit pa ng Malacanang, si Pangulong Marcos ang nanita umano sa flood control anomalies at siya ring nagutos na imbestigahan ito. Inilabas ni Ko ang video statement sa araw na muling nagbukas ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan dapat ay tetestigo siya. May panawagan ng ilang senador sa dating kongresista. Basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo. Hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano yung sinasabi mo. No? I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbe-vindicate sa iyo. Iginit ni Gatchalian na dapat munang suriin ang mga ibinunyag ni Ko bago ito paniwalaan dahil may ilang kampong maaring makinabang sa mga alegasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kabila ng biglaang paglantad ngayong Biyernes, inihayag ng Department of Justice na malaya si dating Ako Bicol Representative Zaldico na mag-apply bilang government witness patungkol sa maanumalyang flood control projects sa ilalim ng Witness Protection Program. Pero kailangan niyang dumaan sa mahigpit na evaluation. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, walang makapipigil kay Ko na magpasa ng aplikasyon kung sakali, pero susuriin ng ahensya ang kredibilidad, authenticity at veracity ng kanyang mga pahayag. Anila hindi maaaring gamitin sa investigasyon ang viral video ni Ko dahil hindi ito nakapaloob sa reklamo o counter affidavit, maliban na lang kung isinumiti ito bilang ebidensya sa formal na proseso. Paalala pa ni Martinez, tanging mga ebidensyang isinumiti ng mga partido tulad ng NBI ang pwede nilang tanggapin, lalo't walang motu proprio ang DOJ para tumanggap ng ebidensyang hindi formal na isinumiti. Unless po it was submitted as part of the evidence, hindi po namin siya pwede i-consider. Okay, so remember, that's why we have the proceedings. Yung sa complaint po, yung mga evidence na naka-attach doon, sa counter affidavit, mga evidence na naka-attach doon. So kung yung video po na yon ay ma-attach, which I think is highly unlikely because it was released only today, then it cannot be considered.
Timing naman sa paglabas ng malalaking akusasyon ni Zaldico laban kay Pangulong Marcos Jr. ang isasagawang 3 araw na protesta na inorganisa ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila simula sa Linggo. Si Vice President Sara Duterte naman, bagamat hindi lalahok sa rally, pinagsabihan ang Marcos government na huwag maging balat sibuyas sa mga kritiko nito. May balitang A to Z si Stanley Gahete. Sa harap ng ikinakasang rallies ng ilang grupo laban sa katiwalian simula ngayong weekend, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa mga ito. Ito'y sa kabila ng pasabog ni resigned Congressman Zaldico laban sa Pangulo. Sa lahat ng mga rallies, wala akong schedule. Dito sa Pilipinas, ang mga rallies na ginagawa namin ay laging nasa overseas or abroad. Gayunpaman, nagpahayag siya ng suporta sa mga lalahok, kabilang na anya ang mga retiradong military officials. May mensahe rin siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. Ayon sa bise, ginagamit umano ng Marcos government ang banta ng paghahain ng kasong inciting to sedition para takutin ang mga kritiko. Matatanda ang sinampahan ng sedition case si VP Sara matapos ang kanyang pagmumura at pagbabanta sa buhay ni Marcos taong 2024. Kamakailan lang rin nang itinanggi ni VP Sara ang umugong na balita na kasama siya sa umano'y nagpopondo ng destabilization plans laban sa pamahalaan, habang sinampahan rin ng sedition si Congressman Kiko Barzaga dahil sa anti-corruption protest noong Setyembre at Oktubre. Ang pinakamaganda na example dyan, yung the most vocal critic before everything, all this flood control scandal happened. The most vocal critic at the time was President Rodrigo Duterte. And they silenced him by kidnapping him and sending him abroad. Sa kabila nito, naka-full alert na ngayon ng Metro Manila Police para sa kaliwat kanang rally sa Luneta, EDSA Shrine at iba pang lugar ngayong November 16, 17 at 18. Sinuspindi na rin ang face-to-face na klase sa Maynila bilang paghahanda. Nagsagawa naman ang pulisya at local authorities ng walkthrough ngayong Biyernes para tiyaking magiging maayos ang pagkilos. Para kami nagpapractice kung ano mangyayari, sa nilalagay yung mga emergency ambulances natin, saan yung mga deployment ng mga marshal nila. Marami kasi yung participants po natin, according po doon sa request ng organizers, ay mga 300,000. So kailangan po magtulong-tulong po lahat ng agencies para maging maayos na maisagawa itong rally. Ang Iglesia ni Cristo ang punong abala sa religious protest, pero inaanyayahan rin nila ang iba pa na dumalo. Katuwang nila ang United People's Initiative. Nananawagan po tayo ng katarungan at pananagutan sa mga kurap natin ng mga opisyal. Hinihiling din namin bilang sa UPI po at kung sino man po ang sasama sa amin, sumunod po tayo kung ano po yung itinalaga sa atin. Habang nilinaw naman ng Caritas Philippines, ang humanitarian group ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, na wala silang partisipasyon sa November 16 hanggang 18 na gathering. Habang may hiwalay naman mga grupo na nagkakasari ng isa pang malawakang protesta sa November 30, Bonifacio Day. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Kasabay ng pagsusumitayin ng ikalawang supplemental affidavit sa Blue Ribbon Committee, may mga bago pang pangalan ng mga mambabatas at opisyal ng gobyerno ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y sangkot sa flood control anomalies. Kabilang dito sina dating Senator Grace Poe, DepEd Secretary Sonny Angara, gayon din si Senator Mark Villar na dating DPWH Secretary, Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Pero sinalag ito ni Senator Villar na anya'y gawa-gawa lang para siraan siya. Ikinagulat at ikinaalarma naman ni Poe ang pagkakadawit sa kanyang pangalan, habang nanindigan si Angara na hindi pa siya nadawit sa anumang isyu ng korupsyon sa loob ng higit 2 dekada sa serbisyo publiko. Isiniwalat ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya ang mga pangalan na nasa kanilang ledger sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kabilang dito
sina Pasig City Congressman Roman Romulo, Caloocan Congressman Dean Asistio, 3 kongresista sa Quezon City na sina Marvin Rillo, Patrick Vargas, Marivic Copilar, pati na rin sina Uswag Ilonggo Congressman Jojo, dating OPAV Yusek Terence Calatrava at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ilan lang ito sa mga nakatransaksyon umano ng mga diskaya kaugnay ng flood control anomalies. Pinayagan ng mag-asawa kasama ang Senate Sergeant at Arms na pumunta sa kanilang bahay o opisina para kunin ang ledger. Pero kakaunti lamang nila ang nakuha nang bumalik nitong hapon. Sabi ni Sergeant at Arms, marami raw. Sabi ko, sana binitbit nyo na lang lahat, kinarga nyo na lang lahat. Your Honor, Sabi kung niya mabibigyan niyo po sana ako wala sa detention ko. Yun nga, hindi. Kahit gabi po, gagawin ko. Samantala, hindi naman dumalo si dating House Speaker Martin Romualdez at 17 iba pa na mambabatas. Sa sulat ni Speaker Bogie D kay Senator Lacson, ito ay dahil sa nagpapatuloy na investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure sa kaparehong issue. Winelcome ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpirma sa ASEAN Extradition Treaty na magpapadali sa pagtu-turnover ng mga taong sangkot sa krimen sa kapwa miyembro ng ASEAN para maaresto at agad masentensyahan. Giit ng Presidente, hindi dapat makatakas sa hustisya ang mga may kasong kriminal sa pagtawid lang ng hangganan ng ASEAN. Tinawag niya ang treaty na defining moment para paalalahanan ang mga lumalabag sa batas, lalo't sangkot sa korupsyon at impunity. Nanawagan din si PBBM na tutukan ang bagong banta ng cybercrime at artificial intelligence. The AET reflects our collective resolve that individuals with criminal charges will not escape justice by crossing borders in ASEAN. The signing of the AET will be a defining moment in our effort to bring to justice those who have acted against the law. Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Biyernes, November 14, ang powerful couple na sina international human rights lawyer Amal Clooney at Hollywood actor-director George Clooney. Kasama rin sa meeting si First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa Pilipinas ang Clooney couple para pangunahan ang Rappler Social Goods Summit 2025 sa linggo. Tinalakay ni Amal Clooney ang press freedom at ang mga bantang kinakaharap ng mga Pilipinong mamamahayag, kabilang ang criminal libel, na patuloy na nagdadala ng mga kaso laban sa media. Binanggit din niya ang cyber libel, conviction Rappler CEO Maria Ressa na nasa Korte Suprema pa mula 2022. Suportado ni Clooney ang pagsusulong na i-decriminalize ang libel sa Pilipinas. Muli naman tinayak ni Pangulong Marcos ang kanyang commitment na palakasin ang proteksyon sa mga mamamahayag sa bansa na minsan nang umanong inatake ng Duterte administration. Galing ng Pilipino, patuloy na nangingibabaw. Muling nagpasikat ang mga Pinoy sa larangan ng sports sa katatapos lang ng mga national competition sa bansa, partikular na sa figure skating at bowling. Nagmistulang Ice Prince at Princesses ang mahuhusay na young figure skaters sa Philippine National Figure Skating Championship nitong November 6 hanggang 8 sa Mall of Asia Skating Rink sa Pasay City. Tinanghal na back-to-back champions sina Paulo Borromeo at Maxine Bautista nang mangibabaw ang kanilang malinis na routine sa skating rink. Muling nasungkit ni Bautista ang gold medal sa senior women's category sa score na 139.21, habang national title defended naman ang na-achieve ni Borromeo sa senior men division. Samantala, gumulong na rin ang galing ng bowler sa bowling tournament, isa sa pinakamalaking torneo sa bansa. Wagi ng 80,000 pesos ang Team Henrich na binubuo ni na Alex Ngoy Jr., Sammy Saysay, Angel Tolentino Jr. at Nathan Matthew Baredo. Sinundan ito ng Team Avengers mula Cebu at Team Dirapap MCBA mula CDO Downtown. Patunay nga ang mga karangalang ito na kapag nililinang at may sapat na suporta, ay kaya nating magwagi sa anumang hamon. Susunod, minimum price para sa 7 luxury cars ng mga diskaya na isusubasta sa susunod na linggo, inanunsyo na. At ilang linggo bago magpasko, may mga may-ari at tauhan ng mga lechonan sa Laloma, Quezon City
problemado dahil sa tigil operasyon bunsod ng African Swine Fever. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa mga interesadong bumili at may pambili, kasado na po sa November 20 ang public auction ng 7 luxury cars ng mga diskaya na kulang sa dokumento at hindi tamang nabayaran ng buwis. Aabot sa 45 million pesos ang minimum price ng pinakamahal na sasakyan sa auction. Yan po ang pamosong Rolls-Royce na may payong na paborito ni Sara Diskaya. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almuhano. Ipinasilip ng Bureau of Customs ang 7 limited edition luxury vehicles ng mag-asawang kontratistang sina Sara at Pacifico Curly Diskaya. 6 na araw yan bago ang public auction ng mga ito. Ang presyo ng bawat isa naglalaro sa 4 na milyong piso hanggang 45 milyong piso. Suma total, nasa halos 104 million pesos ang minimum price ng 7 sasakyan. Itong payong na hawak ko, pinakulo ang dugo ng sambayan ng Pilipino. Bakit kamo? Ito lang naman kasi ang dahilan kung bakit binili ni Sara Diskaya ang isa sa mga pinakanadidiin sa flood control corruption sa bansa, ang Rolls-Royce Cullinan 2023 na ngayon ay i-auction ng Bureau of Customs sa halagang 45 million pesos, floor price pa lang iyan. Ito ang pinakamahal sa lahat ng sasakyang ipasusubasta. Sumunod ang Bentley Bentayga 2022 na nasa 17.3 million pesos ang minimum price. 2022 Mercedes-Benz 14.1 million pesos. 2019 Mercedes-Benz Brabus 7.8 million pesos. Toyota Sequoia 2023 at Lincoln Navigator, mahigit 7 milyong piso ang floor price at 4.99 million pesos ang Toyota Tundra 2022. Nagsumiti rin yung Diskaya, yung pamilya Diskaya, ng affidavit of kumbaga parang voluntary forfeiture na sinusuko na nila yung pangmamayari na sasakyang ito dahil nakita natin na may kakulangan sa dokumento, pati na rin sa pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BOC, mapakikinabangan ng gobyerno ang kikitain sa subasta. Yung revenue namang ma-generate dito ay ibabalik natin sa National Treasury. Sinisigurado natin na itong mga items na ito ay mababayaran ng tama yung customs duties and taxes, para sa ganon talagang hindi malulugi ang ating pamahalaan. Binigyang diin ng BOC na naka-freeze na ang assets ng mga Diskaya kaya hindi na nila mare-recover o mabibili pang muli ang mga naturang luxury vehicle. Hindi sapat ang hustisya lamang. Kailangan maibalik sa taong bayan ang nanakaw na pondo mula sa kaban ng bayan. Maari pa aniyang masundan ng auction ng luxury cars ng pag-aari ng mga Diskaya at maging ng kay ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez na kasalukuyang nasa tanggapan ng ICI kapag natapos na ang dokumentasyon sa mga ito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Ilang linggo na lang, Pasko na, kaya marami na ang nagbabalak na makabili ng litson na isa sa mga pangunahing handa, lalo na kapag medyo naka-LL o yung nakaluwag-luwag. Pero tigil ngayon ang negosyo ng mga litsunan sa Lechon Capital sa Laloma, Quezon City matapos ang temporary closure order ng Quezon City Local Government dahil sa African Swine Fever. Problemado tuloy ngayon ang mga may-ari at tauhan ng letsunan kung kailan kaya sila makakabalik operasyon. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Pansamantalang ipinasara ng city government ang lahat ng tindahan ng lechon sa Laloma habang inihintay ang kumpletong resulta ng pagsusuri sa African Swine Fever. Nauna na kasing nagpositibo sa ASF ang 4 sa 12 baboy na tinesting sa mga lechonan sa lugar. Tinest na po sir, pero as of now hindi ko pa po nakikita yung results. Pero yung nga po, dapat po walang ikabahala kasi nga po tinigil na po natin, wala na pong tsansa na mabenta po sa public yung mga yun. Dahil dito, problemado ang mga may-ari ng mga lechonan sa Laloma.
Sa ganitong panahon, abala na ang kalyeng ito, kaliwat kanan na ang nagbebenta ng mga lechon, pero sa panahon ngayon, lahat sila temporary close dahil nagpositibo sa ASF ang mga alaga nilang baboy na ginagawang lechon. Umaaray ang mga trabahador dahil 3 araw na silang walang negosyo. Nagtantabay po kami, wala po kaming trabaho hanggang ngayon. Halos nga po sa pangkape namin, wala kaming dahil wala kaming trabaho. Nakatambay, nag-aantay kami kung kailan magbubukas uli. Ayon sa cook na si Aling Annabel, dapat sana ay abala na sila sa ganitong panahon. Season na kaya marami at saka ako, abala na ako lagi niyan sa luto ng sarsa ng lechon kasi maraming bumibili ng lechon Walang katay, walang lechon, wala rin akong gawa, tambay. Puspusan na ang disinfection at sanitation sa lugar para mapabilis ang pagbalik operasyon ng mga lechonan. Matagal daw nagsistay yung virus sa premises. So kung medyo unclean po yung premises nyo, kung saan nyo sinostore yung pigs, makakahawa din po. Miski hindi from other pigs yung contact, miski yung lugar lang po. Sa ngayon, wala pang petsa kung kailan muling magbubukas ang mga lechonan sa La Loma. Tinitiyak ng QCLGU na isolated lamang ang mga kaso sa naturang lugar at wala itong banta sa mga palengke sa lungsod. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naku po, para naman sa ating mga motorista, may panibago na namang dagdag presyo sa produktong petrolyo na sasalubong sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na trade monitoring ng Mean of Platts sa Singapore, 60 centavos ang inaasahang dagdag sa kada litro ng gasolina. 75 centavos naman ang itataas sa kada litro ng diesel habang tumataginting na piso ang iaakyat sa kada litro ng kerosene. Kasama na rito ang epekto ng makasaysayang pagbagsak ng piso sa 59 pesos at 17 centavos kada dolyar. Ayon sa Energy Department, nakakaapekto rin sa merkado ang parusa ng US sa Russian oil companies matapos mabigo ang peace talks ni na Pangulong Donald Trump at Vladimir Putin. Tumaas din ang demand sa langis sa Amerika matapos ang pinakamahabang government shutdown nito. Naghain ng petisyon ng National Union of People's Lawyers ng writ of habeas corpus para kay Mary Jane Veloso na nakakulong pa rin sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Iginiit ng NUPL na may obligasyon ng gobyerno sa ilalim ng Palermo Protocol at sa Anti-Trafficking in Prisons Act para ituring si Veloso bilang isang biktima ng human trafficking at hindi dapat ikulong sa mga ginawa na direktang bunga ng paggamit lamang sa kanya. Sumama sa paghahain ng Migrante International at mga magulang ni Veloso na muling nanawagan sa Korte Suprema at kay Pangulong Marcos para sa kalayaan ng kanilang anak. Matatandaang nakabalik ng Pilipinas si Veloso noong December 18, 2024 matapos ang 14 na taong detensyon sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Tapos na po, kung may kasalanan man po siya, sa Indonesia po yun. Pero pinalaya na po siya ng Indonesia. Kaya po, ang pag-asa na lang po namin talaga sa ating mahal na Pangulo. Kaya po nakikiusap po kami sa ating Pangulo na sana ibigay na po niya ang kalayaan ni Mary Jane. May bagong paandar ang Pangulo ng Amerika. Magiging basehan na ng Estados Unidos ang obesity o mabigat na timbang, maging ang pagkakaroon ng anak na may special needs para tanggihan ang aplikasyon ng immigrant visa ayon sa bagong guidelines na ilalabas ng administrasyon ni US President Donald Trump. Sa memo na ipinadala ni US Secretary of State Marco Rubio sa mga embahada, iniutos nito na isama ang obesity sa pag-evaluate ng visa dahil maaari raw itong mag-require ng bahal at pangmatagalang na pag-aalaga. Kabilang din sa susuriin kung ang mga dependent ng applicant ay may disabilities o chronic conditions na maaaring humadlang sa kakayahan ng aplikante na magtrabaho. Gayunpaman, hindi sakop ng patakarang ito ang short-term visitors tulad ng mga tourist visa. Tuloy-tuloy naman ang pagpapatupad ng administrasyon ng mass deportation sa mga walang dokumentong migrante kahit hindi sila nakagawa ng krimen maliban sa immigration violations.
Viral ngayon sa online world ang pagsugod ng isang fan sa American singer-actress na si Ariana Grande sa yellow carpet premiere ng musical fantasy movie na Wicked for Good nitong Huwebes, November 13 sa Singapore. Sa kuha ng video, makikitang dinumog ng fans ang naturang Asian premiere at kahit nga maraming security na nakaharang, nagawa pa ring tumalon-talon ng fans sa barikada at kumaripas ng takbo para makalapit kay Ariana habang naglalakad siya sa yellow carpet kasama ang iba pang cast na sina Cynthia Erivo at Michelle Yeoh. Dumipensa naman agad ang co-star ni Ariana na si Cynthia para protektahan ang co-star sa naturang intruder. Ikinatuwa naman ng marami ang pagprotekta ni Cynthia kay Ariana na tila tanda ng namuong pagkakaibagan sa naturang proyekto. Sa aming pagbabalik kay Isa Pressman, inaming muntik nang mawalan ng pag-asa dahil sa cyberbullying kaugnay ng Jadine hiwalayan issue. At mala Wicked for Good inspired the Christmas tree lighting, bumida naman sa isang mall sa Pasay City. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ang ilang taong pananahimik, binasag na ni Isa Pressman ang kanyang katahimikan patungkol sa pinagdaan ng cyberbullying sa gitna ng kanyang kontrobersyal na relasyon kay James Reid matapos ang Jadine hiwalayan issue. Inamin ni Isa na dumaan siya sa matinding depresyon at nakikipaglaban pa rin sa ngayon. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Emosyonal na humarap ang aktres at singer na si Isa Pressman sa kanyang eksklusibong interview ng broadcaster na si Karen Davila. Noong 2020, naging sentro si Isa ng issue sa hiwalayan ni na James Reid at Nadine Lustre. Inamin ni Isa na muntik na siyang mawalan ng pag-asa sa gitna ng mga akusasyon at pambubuli sa kanya. When they took everything from me and I felt like I was nothing, ewan ko, para sumuko na lang ako. I attempted. And I didn't tell anyone. But I still woke up the next day and I felt like, baka this is not yet my time. Ayon sa kanya, 3 taon na siyang nakikipaglaban sa depresyon. Si Isa ang naging karelasyon ni James Reid matapos ang breakup nito kay Nadine Lustre. Ayon kay Isa, natutunan niya ang halaga ng sarili kahit pa maraming bumabatikos sa kanilang relasyon. Natakot ka ba that James would leave you? I gave up so many times. I tried to leave so many times. But like, he really never left. No matter how... How did Eman's passing resonate with you, with your own life? The bashing gets so loud and so intense. And once it gets really in your head, once it breaks down all of your walls, and it gets to you, para kay Isa, maaaring may paghihirap pala sa likod ng mga ngiti at ang mga pag-uusap tungkol sa issue ng mental health ay hindi kahinaan, kundi tunay na katapangan. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nagpasiklab si Miss Universe of Philippines 2025 at Isa Manalo sa swimsuit fashion show ng Miss Universe sa Columbia Pictures Aquaverse sa Pattaya, Thailand. Rumampa si Atisa with her yellow-green two-piece swimwear kasama ng nude heels, gold earrings at beachy waves na buhok. Elegante ang kanyang pasarela kasabay ng matapang na hakbang at sway ng balakang habang bumababa sa hagdanan sa ilalim ng init ng araw. Super competitive swimsuit walk ang pasabog ng Pilipinas. Bago ang swimsuit show, nagpainit pa si Atisa sa social media sa pag-post ng kanyang bikini photos. Kasama ang pambansang monyeka sa 120 delegates na maglalaban-laban para sa corona sa November 21. Good luck at laban lang, Atisa!
Kanya-kanyang gimmick na nga ang lahat para sa nalalapit na Kapaskuhan. Isa na rito ang Mala Wicked for Good, inspired na Christmas tree lighting na bumida sa isang shopping mall sa Pasay City. Kasabay ng nalalapit na showing ng naturang musical fantasy film, inspired lahat ng elements ang holiday vibe nito. Hugis Castle ng Emerald City ang Christmas tree na pinailawan na nagdala ng magical moments sa mga manonood. Tila nakarating ka na nga sa kanilang magical place dahil sa mga fairies na makikitang kasing ganda rin ni Glinda. Bukod dyan, inaabangan ang nakakamanghang drone show kung saan tampok ang mga bidang sina Elphaba at Glinda. Ang ating pong pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa tanyag na Jamaican reggae icon at human rights activist na si Bob Marley. Ang sabi niya, "Bago ka magturo ng iba, tiyakin mo munang malinis ang iyong mga kamay." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Payday Friday ngayon, huwag ubusin at mag-ipon para paunti-unti makabili na ng panregalo sa Pasko. At hindi po isang bagsakan ang gastos. 41 days na lang po, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!